Anak na babae ay buntis sa biyenan habang ang asawa ay wala. Ang nakakagulat na lihim sa likod nito ay nagpabigla sa buong pamilya. Sa Bulacan, isang tahimik na probinsya sa gitnang Luzon, kung saan ang magadaang lupa ay may bakas pa ng sinlas ng mga simpleng magsasaka. Doon ay ipinanganak at lumaki si Ana sa isang mahirap na pamilya na may 4 na magkakapatid na nangarap na baguhin ang buhay sa pamamagitan ng pag-asawa sa lungsod. Hindi lahat ay naiintindihan. Para sa isang dalagang taga-probinsya tulad ni Ana, ang pagkakaroon ng asawang taga-lungsod na inhinyero at manirahan sa isang maayos na pamilya ay karangalan na nagpapasaya rin sa buong angkan sa probinsya. Ngunit hindi niya inaasahan na sa likod na bakal na gate na 3 palapak na bahay sa gitnang bayan ng Malolos ay naghihintay ang isang nakakatakot na trahedya. Ang asawa ni Ana na si Juan ay mas matanda sa kanyang ng 4 na taon, inhinyero sa konstruksyon, palaging nasa proyekto. Sa simula ng kanilang pagsasama, may oras sila para sa isa't isa. Ngunit hindi nagtagal, kailangan nang bumalik si Juan sa proyekto sa Hilaga. Iniwan si Ana sa bahay kasama ang biyenan. Sa una, inisip ng lahat na mabuti ito. May mag-alaga sa manugang upang hindi siya mag-isa. Ngunit si Ana ay unti-unting nakaramdam ng pag-aalala. Si Tatay Jose, ang biyenan, ay dating pinuno sa isang opisina ng Department of Public Works sa probinsya. Mula nang magretiro, siya ay madalas sa tindahan ng kape sa kanto, kinikilala dahil sa kanyang kaalaman at posisyon. Ang hitsura niya ay matatag, boses na malalim at pakikitungo na mahinahon, kaya walang mag-isip ng masama. Ang nanay ni Ana, si Nanay Rosa, ay kabaliktaran, tahimik, madalas yumuko, at ang magamata ay laging maingat sa harap ng asawa. Bilang bagong manugang, sinikap ni Ana na gawin ang kanyang tungkulin mula sa paglilinis, pagluluto, at pamamalengke. Hindi siya nagrereklamo. Bawat umaga ay gumigising siya ng maaga kaysa sa biyenan, naghahanda ng almusal, naglalaba, naglilinis ng bakuran. Sino man ang makakita ay sasabihing mapalad si Ana na napunta sa disenteng pamilya. Ngunit kahit si Ana ay hindi may paliwanag kung bakit. Nitong mga karaang araw, siya ay nagugulat tuwing dumadaan ang biyenan sa likod niya, tuwing kumakain. Ang tingin ni Tatay Jose sa kanya ay mas matagal kaysa normal. Tuwing silang dalawa lang sa bahay, siya ay nakahanap ng dahilan upang magtanong, lumapit ng malapit, minsan ay humahawak sa kamay niya na parang aksidente. Ngunit lahat ay hanggang doon lamang, sapat upang magduda ngunit hindi pa masabi. Natatakot siya, sobrang takot, dahil kung sasabihin, sino ang maniniwala? Hindi niya gustong mag-isip kang masama. Naniniwala pa rin siya na iyon ay kanyang haka-haka lamang, na walang ama ng asawa na gagawa ng labag sa moral. Pinilit niyang kalimutan. Hindi niya sinasabi kahit kanino, kahit sa asawa, dahil takot na masira ang tahimik na tahanan. Hanggang sa araw na biglang nakatanggap si Juan ng trabaho sa malayong probinsya sa Hilaga sa loob ng 6 na buwan. Ang buong pamilya ay nakatit sa kanya ng may pag-asa. Si Ana ay may pag-aalala ngunit pinigilan. 3 sila sa bahay na dapat ay normal, ngunit mula nang umalis si Juan, nagsimula ang serye na nakakatakot na pangyayari na nagdala ng katotohanan na nakpabigla sa buong angkan ng pamilya Santos. 6 na buwan pagkatapos, si Ana ay buntis at hindi iyon masayang balita tulad ng inaasahan. Sa mga unang araw pagkatapos ng kasal, si Ana ay nabuhay sa pakiramdam na baguhan at punong pag-asa. Hindi pa siya sanay sa buhay sa lungsod. Hindi sanay sa ingay ng sasakyan tuwing umaga. Hindi sanay sa paraan ng pagkain na medyo formal. At lalo na hindi sanay na lahat ng mata sa bahay ay parang sinusundan ang bawat hakbang niya.
Ang tatlong palapak na bahayng biyenan ay nasa harap ng malaking kalsada sa bayan, malaki at marangya. Ngunit hindi niya maunawaan kung bakit tuwing pumapasok siya ay nakakaramdam ng lamig sa likod. Hindi dahil sa panahon kundi dahil sa atmosfera sa bahay, lahat ay masyadong tahimik, masyadong perpekto. Hanggang sa punto na kung siya ay maglalagay ng sinelas ng bahagyang balbon, si Nanay Rosa ay tititik ng bahagya, magpapaalala ng mahina. Si Nanay Rosa, ang biyenan, ay madalas tahimik at bihirang ngumiti. Siya ay madalas na nakaupo mag-isa sa kusina na nanahingang lumang damit, ang mamata ay laging malayo. Tuwing magtatanong si Ana, siya ay tumatango lamang o sumasagot ng maikli pagkatapos ay tumalikod. Kahit hindi pinagsasabihan, si Ana ay laging nakakaramdam na siya ay tagalabas, laging kailangang mag-ingat. Si Tatay Jose naman ay kabaliktaran, siya ay laging nagsisimula ng usapan. Ana, kumain ka ba ngayong tanghali? Pagod ka ba sa bahay? Sa hapon, ihahatid kita sa palengke. Bumili pa ng gamit sa kusina para sa nanay. Ang matanong na tila maalalahanin ngunit nakaramdam si Ana ng kakaiba. Minsan habang naglilinis, siyang hagdan, siya ay lumapit. Ang kamay ay inilagay ng mahina sa balikat niya. Boses na malalim, mahusay kang maglinis, sa hinaharap magiging mabuting ina ka. Nagulat si Ana, ngumiti ng pilit, umatras ng bahagya. Ang mga maliit na bagay na iyon ay paulit-ulit, araw-araw na walang nakakakita, walang nagsasabi. Ngunit si Ana, sa kanyang likas na pakiramdam bilang babae, alam niyang may mali, may hindi tama. Ang asawa niyang si Juan ay tumatawag tuwing gabi. Ang matawag ay mabilis, minsan nasa barracks ng proyekto, minsan nasa pulong. Lagi niyang sinasabi, abala ako, magtiis ka muna ng ilang buwan tapos susunduin kita para maglagbay. Hindi nireklamo ni Ana, sinasabi niya lamang na mayos siya sa bahay, mahal siya ng biyenan. Ngunit pagkatapos ng tawag, siya ay nakaupo ng walang saysay sa kwarto, mabigat ang loob, ang mayos ay kanyang sariling pang-uuto. Sa totoo, bawat araw na lumilipas, siya ay parang nabubuhay kasama ang dalawang estranghero. Isa ay walang pakialam, isa ay sobrang nag-aalala. Bawat umaga sinisikap ni Ana na gawin ang kanyang tungkulin. Nagpapakain siya, naglilinis, nag-alaga ng bawat pagkain. Ngunit ang hindi niya mapanatag ay ang tingin ni Tatay Jose. Hindi laging malinaw, ngunit tuwing yumuyuko siya o tumatayo, siya ay tumitingin. Ang tingin na iyon ay hindi katulad ng tingin ng isang ama. Isang gabi nang si Nanay Rosa ay pumunta sa kapitbahay para sa burol, si Ana ay mag-isa sa bahay kasama si Tatay Jose. Malakas ang ulan, may kulog, kumikislap ang ilaw. Si Tatay Jose ay nakatayo sa labas ng kwarto niya, kumatok ng mahina. Ana, sabi ko, malakas ang ulan sa bahay. Hindi ka ba natatakot? Nagulat si Ana, sumagot ng mahina, sanay na po ako. Matulog na po kayo. O pro kung may problema ka sa bahay na ito, sabihin mo sa akin, ako ang bahala. Ngumiti siya ng pilit. Opo, maayos po ako. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng mahigpit. Ang puso ay tumitibo ng malakas. Gabing iyon hindi siya makatulog. Ang ingay ng ulan sa bubong, ang hangin na sumisingaw sa siwang ng pinto. Ngunit ang pinakanakakatakot na tunog ay ang hakbang ni Tatay Jose sa hallway ng mabagal hanggang sa huminto sa harap ng pinto niya. Mula sa gabing ulan na iyon, nagbago ang ugali ni Ana. Hindi na niya binubuksan ang pinto tuwing umaga tulad ng dati, hindi rin nananatili sa sala upang manood ng TV. Sinikap niyang iwasan ang mga oras na silang dalawa lang sa bahay. Kahit ang lahat ng galaw niya ay nasa loob ng kaugalian, ngunit ang tingin na iyon, ang paraan ng pagsasalita, ang paraan ng paglapit tuwing wala si Nanay Rosa ay nagpapahirap sa kanya.
Hindi niya sinasabi sa sinuman, hindi dahil ayaw kundi hindi alam kung paano. Paano niya sasabihin sa asawa na nakikita ko na may mali sa tatay mo? Paano niya sasabihin sa biyenan na isang tahimik at matiisin na nakikita ko na ang tingin na asawa mo ay parang sinusuri ang katawan ko bawat araw? Natatakot siya na tawaging paranoid. Nasisihin na bagong manugang palang ay nag-iimbento na kwento upang sirain ang pamilya. Sa kanyang loop ay may isang liwanag ng pag-asa na baka sobra lang ang kanyang haka-haka, na ang tingin na iyon ay ilusyon lamang, na lahat ay dahil sa kanyang sobrang sensitivity. Ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting nawawala nang lalong lumilinaw ang mga bagay. Isang beses habang nagluluto sa kusina, si Ana ay yumuko upang kumuha ng gamit sa ilalim na kabinet nang biglang pumasok si Tatay Jose. Walang sinabi, lumapit sa likod niya na kunwaring naghahanap ng baso ng tubig. Ang kamay niya ay humaplos ng mahina sa likod niya, ngunit masyadong malapit kaysa normal. Nagulat si Ana, tumayo ng tuwid, lumingon ng pilit na ngiti, tapos na po ako, pumunta na po kayo sa mesa. Ngumiti ng mahina si Tatay Jose, kumuha lang ako ng baso. Bakit ka tense? Pagkatapos ay lumakad siya ng dahan-dahan. Tiningnan siya ni Ana, ang loob ay malamig. Gabing iyon, hindi siya makatulog sa kama. Binuksan ang telepono, tiningnan ang mensahe na hindi pa natapos para sa asawa. May kakaiba sa bahay ngunit binura niya, sinulat ulit. Nitong mga araw na ito ay iba ang pakikitungo ni tatay. Hindi ko alam kung sasabihin. Binura ulit. Sa huli, ang mensahe ay maikli lamang. Hon, kailan ka uwi? Nakita ang mensahe ngunit halos 2 oras ang lumipas bago sumagot ng maikli. Ang proyekto ay nagsisimula pa lang. Siguro 5 hanggang 6 na buwan pa. May problema ka ba? Tiningnan ni Ana ang screen. Gusto niyang sumigaw na hindi maayos. Ngunit sa halip ay sinagot, maayos ako, miss lang kita. Pagsisinungaling sa sarili sa lahat. Inilagay niya ang telepono at umiyak. Ang luha ay tumulo sa unan. Nabasa ang sulok ng kumot. Unang beses na nagsisisi siya dahil sa pagmamadali sa pag-aasawa, sa pagpasok sa pamilyang tila perpekto ngunit may maraming lihim sa likod ng pinto tuwing gabi. Kinabukasan, gumising si Ana ng mas maaga. Nahilamos siya na malamig na tubig upang magising. Inayos ang buhok at sinabi sa sarili, kailangan kong mabuhay, panatilihin ang pagiging matino, walang makakapagligtas sa akin kundi ako. Ngunit hindi niya inaasahan na kahit anong iwas niya, ang dilim ay unti-unting lumalapit ng walang ingay. Mula sa araw na binura ang mensahe para sa asawa, naging mas sarado si Ana kaysa dati. Hinahigpitan niya ang pagbabasa kusina tuwing gabi. Laging nakasara ang pinto ng kwarto. Lumalabas lamang kung naririnig si Nanay Rosa. Kahit walang nagsasalita, alam niyang sa bahay na iyon ay hindi na siya ligtas. Si Tatay Jose ay nanatiling mahinahon sa labas. Bawat umaga ay naglalakad sa gate. Hindi niya nakakalimutan na lumingon at sabihin, magpahinga ka sa bahay, payat ka pa naman, hindi ka makakapanganak. Tuwing may bisita, tinatawag niya si Ana upang magain ng tubig o tsaa tulad ng isang perpektong biyenan sa mata ng iba. Si Ana lamang ang nakakaalam na sa likod ng ngiti na iyon ay ang hakbang na tahimik sa paligid ng kwarto niya tuwing gabi. Isang tanghali na mainit ang araw, si Nanay Rosa ay pumunta sa bahay kanyang magulang upang mag-alaga sa burol sa kabilang bayan. Si Tatay Jose ay umaalis ng umaga, natuwa si Ana dahil mag-isa siya sa bahay. Naglinis siyang damit, naglilinis ng kwarto, pagkatapos ay magpapahinga ng sandali nang magulat sa ingay ng gate. Pumasok si Tatay Jose. Ang polo shirt ay basang pawis. May dalang bag ng prutas. Nang makita si Ana, ngumiti, bumili ako ng mangga at santol para sa anak ko. Kainin mo para maging malamig ang katawan. May buntis ba o wala?
kailangan mag-alaga. Ngumiti ng pilit si Ana, kinuha ang bag ng prutas, alis na sana sa kwarto nang harangin niya ng may lihim na kahulugan. Mag-isa ka lang sa bahay, boring din, sumali ka sa akin para kainin para masaya. May malamig na tubig na ako. Tatanggi sana siya ngunit ang tingin niya ng diretso ay nakpao sa kanya. Sa kanyang isip, upo lamang sandali pagkatapos ay aalis. Walang problema, sa mesa sa sala, silang dalawa lamang. Nagain siyang malamig na tubig, itinulak ang platong santol sa harap. Habang kumakain ay nagtanong, si Juan ba ay nagpapadala ng pera? Opo. Madalas siyang tumatawag. O magaling ang batang iyan ngunit masyadong matagal na iniiwan ang manugang na mag-isa. Kawawa naman. Ngumiti ng pilit si Ana. Sanay na po ako. Si Tatay Jose ay sumandal sa mesa, bahagyang lumapit sa kanya. Nakikita ko na payat ka ng marami. Baka tawagin ko ang doktor na kilala ko upang suriin ka. Huwag mong hayang maging huli. Pagkatapos ay inilagay ang kamay na parang aksidente sa likod ng kamay niya na malamig. Umurong siya, tumayo ng bigladahan. Pahinga muna ako, pagod ako, pahinga ka. Nag-aalala lang ako sa iyo. Tumakbo siya sa itaas, ang kamay ay nanginginig. Isinara ang pinto ng kwarto, si Ana ay lumubok sa sahig. Ang dibdib ay humihinga ng mabilis. Unang beses na lumampas si Tatay Jose sa hangganan ng pagiging malapit at pagiging walang respeto. Kahit walang malinaw na salita, walang hayag na galaw, ngunit nararamdaman niya sa katawan at likas na pakiramdam na nakatakas siya sa bitag. Gabing iyon, isinara niya ang pinto, hindi kumain ng hapunan. Nang umuwi si Nanay Rosa at magtanong ay sinabi lamang na pagod siya. Si Tatay Jose ay walang sinabi, ngumiti lamang sa dilim. Si Ana ay hindi makatulog ng buong gabi, may isang salita lamang sa isip. Kung magpapatuloy ito, hindi ko mapapanatili ang dangal ko, hindi ko mapapanatili ang sarili ko. 3 araw pagkatapos ng tanghali na iyon, hindi pa rin nakakabawi si Ana. Naging mas tahimik siya, bihirang bumaba, nagdahilan ng sakit ng ulo upang iwasan si Tatay Jose. Ang kanyang isip ay hindi na mapanatag. Lahat sa paligid ay naging mabigat, tulad ng basang kumot na nakabalot sa kaluluwa. Hindi niya sinasabi sa biyenan, hindi dahil sa takot kundi dahil alam na walang silbi. Si Nanay Rosa ay nabubuhay sa anino ni Tatay Jose ng maraming taon. Hindi siya lumalaban, hindi rin maraming tanong. Ang buhay niya ay parang umikot lamang sa kusina at mga u at opo na paulit-ulit. Kahit si Ana ay nakakaramdam na walang naniniwala sa kanya. Isang umaga nang gumising siya, narinig niya si Nanay Rosa na nakikipag-usap sa isang tao sa harap. Ito ay tiya ni Juan na si Tita Maria na madalas dumalaw. Ang boses niya ay mahina na dumadaan sa siwang ng pinto. Ano ba ang nangyayari kay Ana? Parang laging tahimik. Si Nanay Rosa ay sumagot ng mahina. Kakaiba rin siya. Mula nang umuwi ako mula sa bahay magulang ko, bigla siyang nagbago. Hindi ko alam kung ano ang inisip. Ang isang salitang iyon ay sapat upang masira ang loob ni Ana. Sinasabi ngang iba na ang pinakamalaking kalungkutan ay ang manirahan sa bahay na may tao, ngunit walang tunay na nakikinig sa iyo. Naintindihan iyon ni Ana bawat araw at oras. Kahit hindi nagtatanong si Nanay Rosa, ang salitang iyon ay parang kutsilyo sa kanyang mahinang kumpiyansa. Gabing iyon habang kumakain ang buong pamilya, tatayo sana si Ana upang maglinis ng pinggan nang magsalita si Tatay Jose. Ana, umupo ka, ako ang maglilinis, mukha kang maputla nitong mga araw. Si Nanay Rosa ay tumingin ng bahagya, hayaan mo siyang maglinis. Bata pa siya ngunit laging walang gana. Ngumiti si Tatay Jose, boses na malalim, kailangan alagaan ang anak na babae. Nitong mga araw nakikita ko na lalong gumanda si Ana. Si Ana ay parang nawala ang kulay sa mukha. Sumagot ng mahina, opo, lilinisin ko ang pinggan at aakyat sa kwarto.
Nagmadali siyang maglinis, tumalikot na nararamdaman ang tingin ni Tatay Jose sa bawat hakbang niya, isang pakiramdam ng pagkasuklam sa lalamunan. Gabing iyon, humiga siya ngunit hindi makatulog. Nahintay siya ng matagal. Nang marinig na isinara ang pintong kwarto ni Tatay Jose, ay huminga ng mahina. Isinara niya ang pinto. Inilagay ang upuan sa likod pagkatapos ay umupo ng nakabaluktot sa sulok ng kama. Ang telepono ay nag-message mula kay Juan. May ulan ba ngayon diyan? Dito ay malamig, miss ko ang asawa ko. Tiningnan ni Ana ang mga salitang iyon ngunit hindi sumagot. Hindi na niya alam kung ano ang isusulat, hindi alam kung saan sisimulan. Kung sasabihin niya, maniniwala ba si Juan o isipin na nag-iimbento siya na paranoid o mas masama? Siya ang nagsimula. Nakikita niya ang sarili na parang lumulutang sa malakas na agos. Walang makakapitan, walang kamay na iniaabot. Sa mga sumunod na araw, si Tatay Jose ay nagsimulang lumabas sa mga lugar na hindi inaasahan ni Ana. Siya ay pumunta sa palengke, sumunod siya sa palengke. Siya ay nagpapahangin ng damit. Siya ay nasa bakuran na nagpapahangin. Siya ay nagluluto. Siya ay nakatayo sa likod na nagmumungkahi. Sa una ay ilang tulong na mahina. Pagkatapos ay mas matagal na tingin, mas maraming aksidenteng hawak. Bawat araw na lumilipas, nakakaramdam si Ana ng pagkakahon tulad ng nasa hawla na may kandado. Alam niyang malinaw ang nangyayari, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Walang nakatayo sa tabi niya. Walang nakikinig, walang naniniwala. Nagsimula siyang magsulat ng diary. Bawat gabi nang matulog na ang lahat, binubuksan niya ang telepono, nagsusulat ng maikling tala tulad ng huling salita. Kung may mangyari sa akin, nanay, maniwala ka. Hindi ko gustong traidorin ang sinuman. Gabing iyon ay ulan. Ang ulan sa taginit ay biglang dumating tulad ng tubig na nagiging sanhingang pagkislap ng ilaw. Si Ana ay nakahiga ng baluktot sa kama, hawak pa rin ang telepono. Ang screen ay nakastop sa mensahe na hindi panaypadala. Hon, natatakot ako ngunit hindi niya pinindot ang send ng maraming beses at ng maraming beses din na binura. Wala na siyang tiwala na maniniwala siya na protektahan. Ang asawa niya ay nasa malayong hangganan. Hindi pa tapos ang proyekto. Ang kanyang takot ay hindi nakikita ng sinuman. Hindi naunawaan. Sa labas ay may kulog, ang hangin ay tumatama sa bintana ng paulit-ulit. Sa bahay na iyon ay ang orasan lamang ang tumitiktak at ang hangin sa siwang ng pinto. Si Nanay Rosa ay pumunta sa kapitbahay mula pa ng hapon. Isang kasalan sa malayong kamag-anak na nagdahilan, si Ana napagod upang hindi sumama. Inisip niya na mag-isa sa bahay ay mas mabuti, ngunit nakamali siya. Mahigit 9 gabi, ang hakbang ay narinig sa ilalim ng hagdan, mabagal at regular na huminto sa harap ng pinto niya. Nagulat si Ana, umupo, ang puso ay tumitibok ng malakas. Isang mahinang katok ang narinig. Ana, natutulog ka na ba? Ito ay boses ni Tatay Jose. Tahimik siya na hindi sumagot. Nakikita ko na malakas ang ulan. Tayong dalawa lang sa bahay. Medyo nag-alala ako. Mayos ka ba? Tahimik pa rin. Pagkatapos ng ilang sandali, ang hawak ay bahagyang umiikot sa lock. Salamat na lang na nakakandado. Tumalon si Ana upang hawakan ang lock tulad ng reflex. Sa labas, ang boses ni Tatay Jose ay mabagal. Bakit mo kinandado ang pinto? Sa sarili nating bahay, hindi ito estranghero na dapat katakutan. Ang boses niya ay mahina ngunit tumunog sa isip ni Ana tulad NG sigaw. Kinagat niya ang ngipin, natutulog po ako, matulog na po kayo. O, matulog ng mahimbing, tahimik. Umurong si Ana sa kama na nanginginig. Sa labas, ang ulan ay malakas ngunit sa loob niya ay mas malakas ang bagyo. Halos 1 oras pagkatapos,
Inisip na mayos na, narinig niya ang pinto sa ibaba na bumukas at sumara. Natulog siya ng halos 1 na madaling araw. Hindi malinaw kung dahil sa pagod o dahil sa pagkaubos sa takot. Kinabukasan, gumising siya ng may kaba, ngunit hindi niya inaasahan na ang tunay na nakakatakot ay mangyayari pagkatapos ng isang araw. Gabing iyon ay Sabado. Tumawag si Juan na abala sa pulong sa management ng proyekto, hindi makapag-usap ng matagal. Chiin Apni, ana ang tawag ng may kawalan. Si Nanay Rosa ay pumunta sa malayong palengke, nagbilin kay Ana na bantayan ang bahay, nagluluto siya, naglalaba, naglilinis tulad ng dati. Malapit ng tanghali nang nagpapahangin siya ang damit sa balkoni sa ikalawang palapag. Narinig ang hakbang sa likod. Lumingon ay si Tatay Jose. Tatayo sana siya papasok nang tawagin niya, Ana, sandali muna. Opo, nagpapahangin po ako ng damit. May sasabihin ako, pumasok ka muna. Hinila niya ang kamay ng hindi malakas ngunit sapat upang mapahinto siya. Bahagyang lumaban si Ana, marumi po ang kamay ko, hugasan ko muna. Ngunit hindi binitawan ni Tatay Jose. Ang boses ay naging malalim. Sabi ko pumasok ka. Ang kwarto malapit sa balkoni kung saan madalas magbasa si Tatay Jose ay may maliit na bintana at mahabang upuan. Hinila si Ana papasok. Hindi pa nakakapag-react ay isinara niya ang pinto. Nakpanik siya. Tatay, ano po ito? Tiningnan siya ni Tatay Jose. Ang tingin ay hindi na ama kundi tingin ng lalaki sa babae na gustong sakupin. Mahal kita sa bahay na ito, hindi ba ako naging masama sa iyo? Pakiusap ko po. Huwag kanito, walang makakalam. Wala ang asawa mo, kailangan mong balikat diba? Sumigaw siya ngunit ang kwarto ay soundproof. Ang pinto ay nakakandado at ang lalaking dating modelong moral ay nakpakita ng tunay na mukha. Nang bumukas ang pinto, nawala na ang araw. Lumabas si Ana. Ang dalawang paa ay nanginginig. Hawak ang dibdib. Ang mga mata ay walang buhay. Hindi niya naalala kung paano siya lumabas sa kwarto na iyon. Alam lamang niya na mula sa sandaling iyon, ang buhay niya ay hindi na tulad ng dati. 3 araw pagkatapos, hindi pa rin makakain ng maayos si Ana. Nakulong siya sa kwarto, ang mga mata ay lumubog, ang labi ay tuyo. Hindi siya makaiyak, hindi makasigaw, hindi makatingin sa salamin. Tuwing tumitingin sa sarili, naalala niya ang nakakasuklam na tingin ni Tatay Jose, ang taong tinatawag niyang ama ng halos 1 taon. Siya ay nabubuhay ng normal, tulad ng walang nangyari, nanonood pa rin ng balita tuwing gabi, nagpapabili ng prutas kay Nanay Rosa, nakukunwaring nag-aalala. May sakit ba ang bata? Bakit laging nakasara? Tulad ng hangin lamang ang nangyari sa kanyang buhay. Samantalang kay Ana, iyon ay mansa na hindi malis. Naisip niyang tumakas. Magimpake ng kaunti at pumunta sa terminal papuntang probinsya. Ngunit kung uwi, ano ang sasabihin sa nanay? Ang nanay niya ay matanda na at madalas masakit ang likod. Buong buhay ay nagtrabaho upang mapalaki ang 4 na magkakapatid. Siya ay umiyak nang hawakan ang kamay niya sa araw ng kasal. Anak, maging manugang ka sa iba, magtiis ka ng kaunti, magtiis para sa kapayapaan ng tahanan. Ngumiti ng pilit si Ana noon, ngayon ay nakakaramdam siya na ang puso ay pinipiga. Umaga ni 4 na araw, kumatok si Nanay Rosa sa kwarto na may mainit na lugaw. Ang makamata niya ay tahimik na hindi direktang tumitingin. Kumain ka ng kaunti, kung hindi ay mauubos ang lakas mo. Tumango si Ana at kinuha ngunit hindi kumain. Si Nanay Rosa ay tila sasabi ng isang bagay, ngunit tulad ng dati, tumalikod siya. Nang isara ang pinto, inilagay ni Ana ang lugaw sa mesa, tumingin sa kawalan. Bakit hindi mo tinanong? Alam mo di ba,
narinig mo, bakit wala kang sinabi? Sumigaw siya sa isip ngunit sa bibig ay tahimik pa rin. Tanghali na iyon nakaroon na lakas si Ana. Tumawag sa matalik na kaibigan na si Liza na makasama sa high school. Ngayon ay may asawa sa probinsya. Hello Ana, matagal na Nanginginig ang boses ni Ana. Ako may sasabihin. Sabihin mo, tutulungan kita. Ngunit nang sisimulan, ang lalamunan ay nabara. Isang pakiramdam na parang hindi makalabas ang ako ay pinilit ng biyenan ko. Wala na, tanong lang. Isinara niya ang tawag at nakaupo ng walang saysay ng maraming oras sa harap ng madilim na screen. Hindi siya makapagsalita, walang lakas ngang loob. At higit pa, walang makakaunawa, walang makakapagtiis para sa kanya sa kahihiyang ito. Gabing iyon, pumunta siya sa banyo, tiningnan ang pasa sa braso kung saan siya hinawakan ng mahigpit. Sa ilalim ng ilaw, nakikita niya ang sarili na parang patay na nabubuhay, mga mata na walang buhay, balat na maputla, yumuko siya at naksuka. Sunod-sunod na araw, hindi siya makakain, ang katawan ay mahina ng malinaw. Si Nanay Rosa ay mukhang mas nag-alala, hinawakan ang noo niya at mahinang tanong, "Nitong maaraw, may regla ka ba?" Nagulat si Ana, binilang ang araw na delayed ng halos 2 linggo. Gabing iyon, lihim siyang pumunta sa botika sa kanto. Sa banyo, ang pregnancy test ay nagpakita ng 2 pulang linya na malinaw tulad ng sampal sa sugat na hindi pa gumagaling. Ang puso niya ay parang tumigil. Siya ay buntis, lumubog siya sa malamig na sahig. Ang luha ay nagsimulang tumulo tulad ng baha na pinigilan ng matagal, ngayon ay sumabog. Hawak ang tiyan, bulong niya, "Anak, ano ang gagawin ko sa iyo ngayon?" Sa isang banda ay ang inosenteng bata na hindi pa nabubuo. Sa kabilang banda ay ang nakakasuklam na katotohanan na hindi niya gustong banggitin. Nakikita niya ang sarili na nakahigpit sa 2 pader. Bawat hakbang ay bangin. Hindi niya maalis ang bata, ngunit hindi rin maaring ipanganak ang bata sa kahihiyan. At ang pinakanakakatakot ay hindi niya sigurado kung kanino ang bata. Ang test na may 2 linya ay nanatili doon sa ilalim ng drawer ng dresser na itinago ng mabilis tulad ng sugat na hindi panatahi. Gabing iyon, hindi makatulog si Ana. Ang mata ay bukas, ang kisame ay puti na parang babagsak. Sinubukan niyang bilangin ulit. Ang huling beses na malapit sa asawa ay mahigit 3 buwan bago umalis. Ngunit ang panahon na ito ay halos 4 linggo lamang ang buntis. Lahat ng senyales ay nagdadala sa konklusyon na hindi niya masabi ng malakas. Siya iyon. Kinabukasan, pumunta si Ana sa private clinic upang suriin ang buntis. 2 kilometro ang layo sa bahay. Sinubukan niyang pumunta mag-isa, hindi pinapahintulutan na malaman ng sinuman. Kinumpirma ng doktor na 5 linggo ang edad ng buntis, ang puso ay nagsisimula ng mabuo. Nakaupo si Ana ng walang buhay, tiningnan ang ultrasound screen na walang nararamdaman kundi pakaubos. Ang bata ay nabubuhay sa kanyang ngunit nagiging sanhi ng kanyang unti-unting kamatayan. Humingi siyang umuwi ng maaga, naglakat ng mabagal sa mamaliit na kalye. Ang anino niya sa daan ay balbon at magisa. Pag-uwi sa bahay, hindi pa nakakapasok ay narinig si Nanay Rosa mula sa kusina. "Ana, saan ka galing na mukha kang maputla? Kinagat ang labi. Mahina, medyo pagod po ako. Ano ba yan nitong maaraw hindi ka kumakain? Maputla ka, baka may..." Tumingin siya kay Ana. Ang mga mata ay may duda ngunit may pag-asa rin. Hindi pa sumagot si Ana nang sumali si Tatay Jose mula sa likod.
Dalhin mo siyang suriin, baka may masayang balita. Narinig ang boses niya, ang likod ni Ana ay malamig. Yumuko siya, ang dalawang kamay ay hinikpit, ang kuko ay tumusok sa palad, tulad ng gustong tanggalin ang katotohanan sa katawan. Hapon na iyon, personal na hinintay ni Tatay Jose si Ana sa Provincial Hospital upang kumpirmahin ng sigurado. Habang tumatakbo ang sasakyan sa highway, sinikap ni Ana na umupo malapit sa pinto. Ang magamata ay nakatingin sa daan, walang sinabi. Alam ko na natatakot ka, ngunit dapat mong intindihin, nangyari na, hindi na mababago. Ngayon na buntis ka, panatilihin ang kalusugan. Ako ang bahala sa inyong mag-ina, basta manahimik ka. Ang salita ay tulad ng kutsilyo sa lalamunan. Lumingon si Ana na hindi sumagot. Ang mamata ay tuyo na parang walang luha na mayak. Sa hospital, kinumpirma ulit ng doktor na normal ang buntis, lumalaki ng tama. Si Tatay Jose ay masaya ng umuwi, bumili pang ng vitamins, personal na binigay kay Ana. Pagkatapos ay sinabi kay Nanay Rosa, buntis na siya, ngayon kailangan alagaan ng mabuti. Mayapo na tayo. Si Nanay Rosa ay nanlaki ang mata. Totoo ba? Kinumpirma ng doktor, mahigit 1 buwan. Umalis si Juan ng ilang buwan na eksakto. Si Ana ay nagkunwari, lahat ay nangyayari tulad ng plano niya. Walang nagdududa at iyon ang nagpapagusto sa kanya na sumigaw ngunit hindi makakaya. Gabing iyon, tumawag agad si Nanay Rosa sa nanay ni Ana sa Bulacan upang ibahagi ang masayang balita. Sa kabilang linya, ang nanay niya ay umiyak sa emosyon. May apo na, biyaya ng 3 henerasyon. Ana, ingatan mo ha anak. Sumagot lamang siya ng upagkatapos ay hawak ang tiyan at tumakbo sa kwarto na nagsusuka ng malakas. Hindi dahil sa morning sickness, kundi dahil sa kasalanan, kahihiyan, hindi alam kung paano mabubuhay. Gabing iyon, kumatok si Tatay Jose sa kwarto niya, pasok ako sandali. Hindi sumagot si Ana. Binuksan niya ang ilaw at umupo ng tuwid sa kama. Pumasok siya, hawak ang basong gatas. Ginawa ko para sa iyo na mainit na gatas, mabuti para sa buntis. Hindi niya kinuha, tiningnan lamang ng diretso. Bakit mo ginawa ito? Hindi niya iniwasan, tiningnan pa siya ng malinaw dahil gusto ko. At ngayon makakaroon ako nga po, lahat ay mayos na, basta manahimik ka. Nanginginig si Ana. Kung sasabihin ko, sino ang maniniwala? Si Juan o ang nanay niya o ang angkan na ito? Isipin mong mabuti. Kung sasabihin mo, mawawala lahat sa iyo at ako wala nang mawawala. Ang bata lamang ang inosente. Umalis siya. Si Ana ay nakaupo na parang estatwa. Sa loop niya ay lumampas na ang bagyo. Ngunit alam niya mula sa sandaling ito ay kailangan niyang lumaban hindi para sa sarili kundi para sa inosenteng bata na lumalaki sa tiyan. Mula nang ipahayag ang buntis, nagbago ang atmosfera sa bahay ng buo. Si Tatay Jose ay lumalakad na may ngiting tagumpay. Kung saan man siya pumunta ay ipinagmamalaki na may apo na kami. At ang manugang ko ay mabait, hindi kailangan sabihin ng marami, naiintindihan niya lahat. Si Nanay Rosa ay nagsimulang maging mas masaya. Nag-aalala siya sa bawat pagkain, nagpapaalala na uminom ng gatas, magpahinga, minsan ay bumibili ng libro tungkol sa pagbubuntis at ibinibigay sa manugang. Ngunit ang mga mata niya ay minsan may kakaibang liwanag, tulad ng may hindi pa rin siya kumbinsido. Si Ana ay nabubuhay sa gitna ng mga pagbati, sa maingat na pangangalaga na nakakaramdam na parang nakakulong sa salaming hawla. Lahat ng tingin, lahat ng galaw sa paligid ay parang binabantayan siya bawat minuto.
Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi ang pangangalaga ng biyenan o ang sobrang saya ng pamilya, kundi si Tatay Jose ay nagsimulang kontrolin ang lahat ng aktibidad niya. Dati ay maari siyang mag-isa sa palengke sa botika sa bahay ng kaibigan, ngunit ngayon kung lalabas siya sa gate, agad tanong ni Tatay Jose kung saan, malayo ba? Bakit hindi mo sinabi na ihahatid kita? Minsan sinubukan niyang pumunta sa internet cafe upang mag-apply ng trabaho bilang accountant, umaasa na makakuha ng pera para sa hinaharap. Ngunit hindi pa nakakapag-send, lumitaw si Tatay Jose sa likod. Nag-a-apply ka bang ng trabaho? Sabi ko na magpahinga ka muna. Ang trabaho ay pagkatapos manganak ako na ang bahala. Ang boses niya ay mahina, ang mga mata ay malalim, hindi pananakot kundi utos sa pamamagitan ng pagiging maalalahanin. Gabing iyon, dinala niya sa kanya ang isang savings book. Ito ay pera na inilaan ko para sa apo, halos 700,000 pesos. Bawat buwan dagdagan ko pa. Magpahinga ka sa bahay. Ang nga bagay sa labas ay mas mabuti na hindi alam ng nga babae. Tiningnan ni Ana ang libro na malamig ang loob. Naintindihan niyang hindi ito alala kundi kadena. Ang pagsusuka ay lalong dumami. Tuwing gabi, nagugulat siya sa pagtulog dahil sa ingay ng ulan, hangin at mga anino sa isip na hindi maalis. Pinangarap niya na hawak ang bata na tumatakbo sa gabi. Sa likod ay anino ng lalaki na humahabol, ang bibig ay nakangiti ng nakakatakot. May gabing inilagay ang mukha sa unan na umiiyak ng malakas, bibig na bulong, Ana, pasensya ka na, hindi ko mapipili kung sino ang tatay mo ngunit ipinapangako ko na protektahan kita hanggang dulo. Nagsimula siyang magsulat ng diary bawat araw, nagtatala ng bawat maliit na detali, bawat galaw, bawat tingin ni Tatay Jose hindi na takot kundi plano na lihim upang magkaroon ng ebidensya kahit hindi pa ibinibigay sa sinuman. Isang hapon nang wala si Tatay Jose, kumatok si Nanay Rosa sa kwarto na may dala na sopas. Nakaupo ng matagal na hindi gumagalaw si Ana, sinabi niya ng mabagal, Nanay, tanong ko ng toto, nakikita mo ba na iba ang tatay mo? Nagulat si Ana, halos mabitawan ang mangkok. Opo. Bakit po kayo nagtatanong? Hindi niya direktang sumagot, huminga ng malalim, nabubuhay ako sa kanya ng ilang dekada na. May mga bagay na hindi kailangan sabihin upang maramdaman. Kinagat ni Ana ang labi, ang tanong na iyon ay tulad ng liwanag na sumikat sa kanyang madilim na kaluluwa. Tiningnan niya ang biyenan, ang babaeng tila tahimik ng matagal. Ngayon ay ang tanging nakakakita na may mali. Gabing iyon, kinuha ni Ana ang diary na inilagay sa envelope na dinikit. Isinulat sa labas ang isang linya, kung may mangyari, basahin lahat ito. Itinago niya sa ilalim ng cabinet ng damit, sa lugar na makikita lamang kung lilinisin ang buong bahay. Dahil alam niyang ang kapayapaan sa harap ay pansamantala lamang, ang bagyo ay maaring dumating anumang oras. Halos 2 buwan ang lumipas mula nang malaman ni Ana na buntis siya, ang tiyan niya ay nagsimulang lumaki ng kaunti, sapat upang hindi matago ng masikip na damit. Bawat umaga ay binibilin ni Nanay Rosa magsuot ng maluwagha para comfortable. Sa unang buwan ng pagbubuntis ay madalas iritado ngunit kailangan panatilihin ang mood para sa bata. Si Tatay Jose ay nagbago rin, ngunit sa kabaliktaran, hindi na siya maingat tulad ng dati, sa halip ay lalong nagiging parang kanya lamang. Tuwing wala si Nanay Rosa, naghahanap siya ng dahilan upang umakyat. Minsan ay tingnan kung kumakain ba siya, minsan ay kung may kailangan ba. Ang paraan ng pagkatok sa pinto ay hindi na respeto kundi pagsubaybay. Isang tanghali na mainit, nakaupo si Ana sa kwarto, nabukas ang bintana upang presko nang tawagin ni Tatay Jose, umiinom ka bang tubig, dalhan kitang juice. Sumagot ng mabilis, mayroon na po ako. Ngunit hindi pa 3 minuto, ang hakbang ay narinig, bumukas ang pinto,
Pumasok si Tatay Jose, hawak ang baso. Ito, orange juice, bagong pisil ng nay mo, inumin mo para malinis ang atay. Kinuha niya ang baso na hindi direktang tumingin. Umupo si Tatay Jose sa gilid ng kama. Inilagay ang kamay sa balikat niya. Payat ka pa rin, kailangan malusok ang ina para lumaki ng mayos ang bata. Tumayo nang bigla si Ana-Ana, pupunta ako sa CR po. Tumakbo siya sa labas na iniwan si Tatay Jose na nakasimangot. Ang mamata niya ay may liwanag ng inis. Hindi na itinatago kundi lalaki na nakakaramdam na hinahamon ang pagmamay-ari. Gabing iyon hindi makapikit si Ana. Lumabas siya sa balkoni hawak ang telpono. Maraming gabi na gustong tawagan si Juan ngunit tumitigil. Hindi niya alam kung saan sisimulan. Kung sasabihin niya, ano ang naghihintay? Diborsyo, paalisin sa bahay, magdadala ng kahihiyan habang buhay bilang manugang na immoral o mas masama. Ang bata sa tiyan niya ay ituturing na halimaw. Nahulog siya sa depression, minsan ay naisip na uminom ng gamot upang alisin ang buntis, ngunit umiyak nang ilagay ang kamay sa tiyan. Anak, pasensya ka na, duwag ako. Kinabukasan, may hindi inaasahang nangyari. Naglinis si Ana ng mga resibo sa sala nang mahulog ang papelang ultrasound. Aksidenteng napulot ni Nanay Rosa. Tiningnan niya ang petsa pagkatapos ay kumunot ang no. Bakit ito ay petsa ng nakaraang buwan na umalis si Juan mula kalagitnaan ng Marso? Nagulat si Ana, mukha na maputla. Opo anak-anak, suriin ulit para sigurado po. Ngunit walang idinagdak si Nanay Rosa na lumakat sa kusina. Hapon na iyon narinig ni Ana na tumatawag siya sa asawa. Juan, sigurado ka ba na hindi pa buntis ang manugang mo bago ka umalis? Tanong lang. Nakatayo si Ana nang walang buhay sa likod ng pinto. Ang puso ay tumitibok ng malakas. Dapat ay matuwa siya dahil may nagsisimulang magduda, ngunit natatakot siya. Takot na maaga ang katotohanan nang walang nakatayo sa tabi niya. Gabing iyon, nakaupo si Ana sa harap ng dresser. Binuksan ang envelope ng diary na isinulat niya. Nakdagdag siya ng bagong pahina. Kung sa hinaharap magtanong ang bata kung sino ang ama, sasabihin ko lamang na ang ama mo ay taong hindi ko pinili. Ngunit anak, mahal kita dahil ikaw ay buhay na kailangan kong protektahan sa lahat ng paraan. Pagkatapos ay isinara niya at inilagay malapit sa maliit na recorder kung saan may recording ng boses ni Tatay Jose nang pumasok sa kwarto. Lihim niyang nirecord sa telepono sa ilalim ng unan. Kahit hindi malinaw ang tunog, ngunit sapat upang patunayan na hindi siya nag-iimbento. Alam niyang malapit na ang araw ng paharap. Pagkatapos ng maikling tawag kay Juan, nakbago si Nanay Rosa na natiling babae na sanay sa likod ng kusina, tahimik at matiisin, ngunit napansin ni Ana na bigla siyang naroon sa tamang oras. Tuwing akyat si Tatay Jose sa kwarto niya, siya ay lumalabas sa harap o dumadaan sa hallway. May araw na nakunwari siyang magwalis sa harap ng dala niya, ang tubig na tatakbo sa pinto manugang. Walang nagsasalita, walang nagtatanong. Ngunit sa tahimik na iyon, nararamdaman ni Ana na alam ng biyanan at lihim na sinusubaybayan. Hapon na iyon, mahina ang ulan, nakaupo si Ana na nag-ayos ng damit sa kwarto nang marinig ang mahinang ingay sa pinto. Hindi si Tatay Jose, si Nanay Rosa. Anak, maari ba akong umupo sandali? Tumango si Ana, medyo nahihiya. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang maliit na towel na pinipiga. Ang mga mata niya ay hindi direktang tumitingin sa manugang kundi sa bintana kung saan ang liwanag ng ulan ay malabo sa kurtina. Noong bagong manugang ako, abala rin ang tatay mo. Sa bahay kasama ang lolo ni Juan, hindi rin madali. Nagulat si Ana, ang puso ay parang tumigil. Patuloy siyang nagsasalita tulad ng kwento ng iba.
May mga bagay na hindi naniniwala ang sinuman, hindi gustong maniwala, dahil kung maniniwala ay kailangang pumili. At ang babae tulad ko na nabuhay ng buo sa pagtitiis ay walang ibang pagpipilian. Tahimik pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa mata ni Ana mahinang tanong, "Hindi mo kailangang sumagot sa akin. Gusto ko lamang malaman, kung may nangyari, may ebidensya ka ba?" Si Ana ay parang namatay. Pagkatapos, tumayo siya, lihim na binuksan ang drawer, kinuha ang envelope ng diary at maliit na USB inilagay sa harap niya. Hindi binuksan ni Nanay Rosa, tumango lamang ng mabagal. "Naintindihan ko na, ingatan mo, huwag mawala, huwag ibigay sa sinuman hanggang hindi na makakapagtahimik." Pagkatapos ay tumayo siya, lumakad sa pinto na hindi lumingon. Mula sa likod tinawag ni Ana ng mahina, boses na nahihirapan, "Nanay, galit ba kayo sa akin?" Huminto siya, hindi lumingon, ngunit ang boses niya ay unang beses na lumambot ng malinaw. "Hindi galit ako sa taong nagpapahintulot na mangyari ito." Gabing iyon, nanaginip si Ana. Sa panaginip, siya ay nakatali sa madilim na kwarto. Sa isang banda ay si Tatay Jose na lumalapit. Sa kabilang banda ay ang maliwanag na pinto kung saan nakatayo ang biyenan ngunit hindi pumapasok. Sumigaw siya, "Nanay, iligtas mo ako." Ngunit nakatayo lamang siya doon, hawak ang dibdib, luha na tumulo, tulad ng siya rin ay nakatali ng hindi nakikitang lubid. Nagising si Ana. Ang puso ay tumitibok ng malakas. Inilagay niya ang kamay sa tiyan bulong. "Hindi ko pahihintulutan na saktan kang sinuman pa." Ipinapangako ko, ngunit kinabukasan lumapit ulit si Tatay Jose. Siya ay nagbabalat ng prutas sa kusina nang lumapit siya na kunwaring kumuha ng chopping board ngunit lumapit sa likod niya. Ang boses niya ay bulong, "Na panaginipan kita kagabi, maganda ka." Nagalon ang buho ni Ana, lumingon siya, sumigaw ng malakas, "Lumayo ka." Ang ingay ay nagpababa kay Nanay Rosa mula sa itaas. Ano ang nangyayari? Nakatayo si Ana ng walang buhay. Si Tatay Jose ay mahinahon o tinuturo ko lamang na makapal ang pagbabalat ng mangga, sayang. Walang sinabi si Nanay Rosa, ngunit mula ng araw na iyon ay laging lumilitaw sa mga sandaling tulad nito. Naintindihan ni Ana na hindi na nagbubulag-bulagan ang biyenan. Sa parehong oras, nagbalita si Juan na uwi ng mas maaga sa plano sa loob ng 3 linggo. Ang balitang ito ay nagpagulo sa bahay upang maghanda, ngunit si Ana lamang ang nakakaalam na ang pag-uwi na iyon ay hindi lamang reunion kundi ang hudyat na wakasan ang tahimik na araw. Nagsimula siyang bilangin ang bawat araw. Bawat gabi ay nagsusulat siyang diary, nakahanda ng salita, nakahanda ng loob. Dahil alam niyang sasabihin lahat o mamatay sa paglubog. Hapon ng Sabado, isang puting kotse ang huminto sa harap ng gate. Ang matangkat na lalaki na payat ay bumaba sa kotse na may mukha na pagod ngunit may liwanag ng pag-asa. Ito ay si Juan. Pagkatapos na halos isang taon na trabaho sa malayo ay umuwi na rin. Ang boses ni Nanay Rosa ay narinig mula sa kusina. Uwi na siya. "Lumabas ka at tulungan ang bagahe niya, tatay." Nakatayo si Ana nang walang buhay sa kwarto, hawak ang damit ni asawa na biglang nanigas. Alam niyang darating ang sandaling ito ngunit hindi pa siya handa. Hindi dahil hindi na niya mahal ang asawa kundi dahil takot na kapag tumingin siya sa mata niya ay makikita ang katotohanan. Nang pumasok sa bahay, nagulat si Juan sa asawa. "Payat ka." Ngunit ang tiyan yumuko siya. Inilagay ang kamay ng mahina sa tiyan na lumalaki. "Totubang buntis ka?" Ngumiti ng pilit si Ana na tumango na hindi makapagsalita. Lumabas si Tatay Jose mula sa loob. Aba, ang batang ito ay umuwi ng tama. "Tatay, ay tatanggapin na dalhin ang asawa mo upang suriin ulit para sa pag-aalaga sa gitnang yugto. Ngayon na ikaw ay narito, hindi na ako mag-alala." Si Nanay Rosa
ay nakatayo sa likod na walang sinabi. Ang mga mata niya at ni Ana ay naktagpo, may klingtingin ngunit malalim. Manatiling kalmado, huwag magmadali. Ang gabi ng reunion ay sinikap ng lahat na maging masaya. Kwento ni Juan tungkol sa bagong proyekto, tungkol sa lamig sa bundok, tungkol sa simpleng pagkain ng mga manggagawa. Ngumiti si Ana ngunit ang puso ay sumisikip. Hindi niya alam kung saan sisimulan, hindi alam kung ano ang sasabihin sa harap ng 3 tao na nakaupo sa mesa. Bawat isa ay may ibang mukha at ibang papel. Pagkatapos ng hapunan, nang umakyat na ang lahat sa kwarto, hinila ni Juan si Ana at niyakap ng mahigpit sa kwarto na dating pinagsasaluhan nila. Inilagay niya ang kamay sa tiyan niya bulong. Nahirap ka, kasalanan ko dahil iniwan kitang mag-isa ng matagal. Nabara ang lalamunan niya luha na tumulong ngunit lumingon. Mayos ako. Medyo pagod lang. Inilagay niya ang pisngi sa pisngi niya. Hindi napansin na nanginginig siya. Gabing iyon, hindi makatulog si Ana. Nakahiga siya sa tabing asawa. Ang lalaking dating pinakaligtas na lugar, ngayon ay naging salamin ng katotohanan na hindi pa niya kayang harapin. Binuksan niya ang telepono, pumunta sa recording pagkatapos ay isinara. Ang screen ay nagliwanag sa mensahe na hindi pa naipadala. Hon, kailangan kong sabihin sa iyo ito. Pagkatapos ay binura. Kinabukasan, hinimok siya ni Juan na suriin ng buo. Tatanggisan na si Ana, ngunit tumango. Alam niyang hindi maitago ng matagal kahit katotohanan o bahagi lamang. Sa ultrasound room, tinanong ng doktor ang huling regla. Tiningnan ni Ana si Juan. Tumango siya na sabihin mo para kalkulahin ang edad ng buntis. Yumuko si Ana boses na mahina. Hindi ko naalala ng eksakto. Halos unang bahagi ng Mayo, tumango ang doktor na naksulat. Nang lumabas sila, biglang tanong ni Juan, ngunit unang bahagi ng Mayo ay nasa proyekto na ako. Si Ana ay nakatayo ng tahimik ng 1 segundo. 2 segundo pagkatapos ay ngumiti ng pilit. Baka nagkamali ako o gitna ng buwan, walang idinagdag siya. Ngunit sa tingin ni Ana alam niyang ang buto ng duda ay naitanim. Pag-uwi sa bahay, nagsimulang magtanong ng maliit si Juan. Habang wala ako, nanatili ka ba sa bahay? May dumalaw ba? May espesyal na alaga ba ang tatay at nanay sa iyo? Sumagot siya ng mabilis na umiwas. Gabing iyon nang humiga siya sa kama ay narinig ang pakikipag-usap ni Tatay Jose sa telepono sa ibaba. Ang boses niya ay mahina ngunit dumadaan sa siwang ng pinto. Umuwi na siya, di ba? Wala pa. Ngunit si Ana nitong nga araw ay kakaiba. Hindi na siya natatakot tulad ng dati. Si Ana ay namatay ng tahimik. Kinabukasan, inilagay ni Nanay Rosa ang maliit na bag sa mesa sa kusina. Walang napansin, ngunit nang matapos kumain si Juan, mahinang sinabi, ito ay mga papel ng ultrasound ni Ana. Lahat ng dati, nagulat si Juan, bakit mo ito hawak nanay? Hindi ko balak ibigay, ngunit mukha siyang kakaiba. Binuksan ni Juan ang isang papel ng ultrasound na may petsang Mayo 5. Ang mga mata niya ay kumipot pagkatapos ay lihim na inilagay sa bulsa. Hapon na iyon, habang nakaupo, mag-isa si Ana sa itaas na nagpapahangin ng damit, lumapit si Juan. Inilagay ang kamay sa balikat niya, hindi mainit tulad ng kahapon kundi mabigat. May gusto ka bang sabihin sa akin? Lumingon si Ana, naktakpo ang mga mata nila. Ang puso niya ay tumitibo ng malakas. Sa sandaling iyon, naiintindihan niyang ang pintong ng katotohanan ay bahagyang bukas na. Kung hindi siya lalakad, mawawala lahat sa kanya. Pagkatapos ng tanong ni Juan kagabi, hindi makatulog si Ana ng buong gabi. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng kwarto, hawak ang USB. Kailangan lamang ng isa pang tanong, isa pang matatag na tingin ay ibibigay niya lahat sa kanya ang lahat ng itinago ng matagal.
Ngunit hindi na nagtatanong si Juan, lumingon lamang siya sa dingding na tahimik. Ang tahimik na iyon ay lalong nagpapahirap kay Ana. Hindi alam kung binibigyan siya na pagkakataon o lihim na naghahanda ng isang bagay sa isip. Kinabukasan nang pumunta ang lahat sa palengke, lihim na tumawag si Ana sa tanging pangalan na naisip niya ngayon. Liza, ang matalik na kaibigan sa high school sa Bulacan, na halos sinabi niya lahat ngunit na nahimik. Hello, Ana. Dalawang salita lamang. Umiyak na si Ana. Ako hindi na may itago. Ano ang problema? Sabihin mo. Naglakas loob si Ana. Sa loob ng isang oras, kinuwento niya lahat mula sa unang tingin ni Tatay Jose hanggang sa gabing ulan na kapalaran at ang buntis na hindi sinasabi. Sa kabilang linya, Liza ay hindi sumali, tahimik hanggang sa punto na parang walang hininga. Pagkatapos ng ilang sandali, mahinang sinabi ni Liza, "Hindi ko inisip na ganito ka katatag. Ana, kung ako iyan, matagal na akong patay. Hindi ako matatag, natatakot lang ako. Kung manahimik pa ako, magiging kriminal ako sa sarili kong anak." Huminto si Liza. Ana, hindi ako malapit upang tulungan ka, ngunit kailangan mong maniwala sa isang bagay. Ang may mali ay hindi ikaw, ang kailangang magbayad ay hindi ikaw. Chein up ni Ana. Iyon ang unang usapan na sinabi niya ang katotohanan ng bibig, hindi sa diary, hindi sa tingin o mga salitang lihim. At kakaiba, pagkatapos ng tawag na iyon, nakahinga siya ng madali. Alam niyang kapag nagsalita siya ng isang beses, ay makakapagsalita pa ng pangalawa, pangatlo at ang pinakamahalaga. Gabing iyon umuwi ng huli si Juan. Hindi siya nagsalita ng marami, kumain lamang at umakyat sa kwarto ng tahimik. Hindi rin nagsalita si Ana, ngunit naghanda siyang papel na inilagay sa bulsang jacket ng asawa. Sa ito ay isinulat, "Kung gusto mong malaman ang katotohanan, huwag mo akong tanungin agad. Sasabihin ko ngunit kailangan ng isa pang araw. Pakiusap, huwag mo akong pilitin dahil hindi ko na kayang tiisin." Kinabukasan hindi binanggit ni Juan ang papel, ngunit ang tingin niya ay iba, hindi na tingin ng taong masaya, kundi tingin ng taong pumapasok sa sariling investigasyon. Ang nakakaalam sa harap niya ay sugat na naghihintay na buksan ang unang layer. Hapon na iyon, lumitaw ulit si Tatay Jose sa harap ng kwarto ni Ana nang walang tao sa bahay. Siya ay nagpapahinga nang marinig ang katok. "Ana, buksan mo, may sasabihin ako." Hinigpit niya ang unan na hindi sumagot. Patuloy siya, "Alam ko na nagdadalawang isip ka, ngunit isipin mong mabuti. Kung sasabihin mo walang maniniwala sa iyo, lahat ay maawa lamang sa bata, pagkatapos ay tatalikod sa iyo." Nanatiling tono na parehong pananakot at matamis. Ngunit sa pagkakataong ito tumayo si Ana, lumapit sa pinto, matatag ang boses, "Lumayo ka sa akin. Hindi na ako ang taong ilang buwan na nakaraan. Naganda na akong lahat. Ano ang gagawin mo? Ang katotohanan, sasabihin ko lahat." Oras na. Tahimik si Tatay Jose. Pagkatapos ng ilang segundo, ang hakbang niya ay umurong, hindi nagmamadali ngunit may panik. Gabing iyon, binuksan ni Ana ang diary na isinulat ang huling linya. "Bukas maliligtas ka na, kahit impyerno o liwanag, sasamahan kita. Hindi na ako tatakbo." Hapon na iyon, madilim ang langit tulad ng loob ni Ana, walang ulan, walang araw, hangin lamang. Hangin na humihihip sa harap ng bahay na nagpapagalaw sa kurtina sa balcony. Umuwi ng maaga si Juan kaysa dati. Hindi tinawag ang asawa, hindi pumasok sa kwarto. Nakaupo lamang sa desk sa ikalawang palapag. Binuksan ang laptop na tiningnan ang isang bagay. Nakatayo si Ana sa likod ng pinto, hawak ang USB sa palat, pawis na tumulo sa likod. Ito ang unang beses na nakakaramdam siya na walang daan pabalik.
Kung hindi, ngayon sasabihin, hindi na makakapagsalita ng matagal. Halos 7 gabi, pagkatapos ng hapunan na lahat, ay tahimik tulad ng may namamatay ng dahan-dahan sa loob. Mahinang kumatok si Ana sa pintong ng opisina ni Juan. Hon, gusto kong mag-usap. Si Juan ay hindi tumingin sa kanya, ngunit ang boses niya ay kalmado na nagbigay sa kanyang lakas. Nakikinig ako. Pumasok si Ana, inilagay ang USB sa mesa. Sa loob nito ay lahat ng hindi ko masabi ng ilang buwan. Kinuha niya na walang sinabi, inilagay sa laptop. Sa screen ay lumitaw ang isang folder lamang para sa taong pinakatiwalaan ko. Sa loob ay may recording file, ilang scan ng diary, ilang larawan ng ultrasound, petsa ng pag-alis niya kasama ang ilang tala ng kakaibang galaw ni Tatay Jose. Pinindot ang play sa recording. Ang boses ni Tatay Jose ay tumuno na malalim at nakakatakot. May ilang salitang lihim. Manahimik ka lamang, ako ang bahala sa lahat. Mahal kita ng todo, nangyari na lahat. Hindi nagsalita si Juan, narinig niya hanggang dulo. Ang mga mata niya ay namumula, ang ngipin ay nagnangalit. Alam ko na ito ay sobra sa imahinasyon. Naisip ko na mamatay, alisin ang bata, tumakas. Ngunit iniisip ko kung hindi ko itatago ang bata ang huling may sala ay ako pa rin. Gusto kong malaman mo hindi ako kusang loob, hindi isang minuto na pinili ko ito. Umiyak si Ana. Tumayo ng bigla si Juan. Pinukpok niya ang kamay sa mesa. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Bakit pinabayaan mong mag-isa kang magtiis ng ganito katagal? Dahil natatakot ako. Natatakot na hindi ka maniniwala. Natatakot na pipiliin mo ang pamilya kaysa sa akin. Lumapit siya at niyakap ng mahigpit. Unang beses pagkatapos ng maraming buwan, sumandal si Ana sa balikat ng asawa, umiyak tulad ng bata. Hinaplos niya ang likod niya, ang kamay ay nanginginig, pasensya ka na sa akin ng marami. Hindi ako nasa tabi mo sa tamang oras, dapat ako ang nagprotekta sa iyo. Paano ko mapapatawad ang sarili ko? Sumigaw siya sa luha. Hindi ko kailangan ang patawad ng sinuman. Kailangan ko lamang na maniwala ka sa akin. Kailangan ko lamang na tingnan mo ako ng diretso na walang duda pa. Sa oras na ito binuksan ni Nanay Rosa ang pinto. Hawa ang paketeng papel na envelope ng lumang diary na ibinigay ni Ana sa kanya. Juan, nanay, iniisip ko na kailangan mong basahin ito rin upang malaman ang tahimik ko ng matagal ay dahil ako rin ay tulad ni Ana, isang taong pinipigilan ng asawa, pinatahimik ng reputasyon ng angkan. Lumingon si Juan na walang buhay. Tiningnan niya ang anak luha na tumulo. Ikaw ang tanging sa bahay na ito na makakagawang tama. Huwag mong hayaang maging anino ang asawa mo tulad ko ng ilang dekada. Ang kwarto ay tahimik ngunit ang katotohanan ay tumunok tulad ng kulog sa maliwanag na langit. Hinigpit ni Juan ang kamay, ang boses ay naging malalim. Lahat ng ibinigay mo ay sapat upang mag-file ng reklamo. Nag-angat ng mata si Ana, hindi ko gustong gawing malaki, gusto ko lamang na dalhin mo ako palayo sa lugar na ito. Huwag mong hayaang lumaki ang anak ko sa bahay na may lolo tulad nito, tumango si Juan o. Ngunit bago umalis, gagawin kong yumuko siya. Hindi ko pahihintulutan na hawakan ng sinuman ang asawa ko na nananatiling maayos. Gabing iyon, natulog ng mahimbing si Ana unang beses pagkatapos ng maraming buwan. Sa yakap ni Juan, hindi na asawa na malayo kundi totoong kaalyado, totoong sandigan. Inilagay niya ang kamay sa tiyan. Ang bata ay sumipa ng mahina. Bulong niya, nakikita mo ba? Hindi na tayo mag-isa. Kinabukasan, ang 3 palapag na bahay ay mas tahimik kaysa dati. Ngunit sa likod ng tahimik na iyon ay ang bagyo na unti-unting lumalakas. Gumising ng maaga si Ana, nahanda ng almusal personal na nagluto ng paborito ni Juan na pancit. Ang ulam na ginawa niya ng bagong kasal. Hindi siya nagsalita ng marami. Tiningnan lamang ang asawa na may liwanag na bumalik. Unang beses pagkatapos ng maraming buwan.
lumabas si Nanay Rosa mula sa kwarto na hindi nagulat sa pagbabago ng atmosfera. Alam niyang mula kagabi lahat ay hindi na tulad ng dati. Si Tatay Jose ay lumitaw sa huli, polo shirt na plansado, hitsura na matapat tulad na maraming taon. Umupo siya sa mesa na tumango. Ngayong umaga kumpleto tayo, bihira. Yumuko si Ana na lihim na naglagay ng gulay sa plato ng asawa. Si Juan ay hindi ngumiti, hindi nagsalita. Nagsimulang magsalita si Tatay Jose. Ngayon may pulong ako sa retiris sa barangay. Magpahinga ka sa bahay. Ana, huwag kalimutan ang vitamins. Inilagay ni Juan ang kutsara, ang boses niya ay kalmado ngunit malamig tulad ng yelo. Huwag kang magmadali sa pag-alis, tatay. Ngayon may sasabihin ako ng malinaw sa bahay na ito. Huminto si Tatay Jose. Ang mga mata ay bahagyang lumingon kay Ana pagkatapos sa asawa. Ang mukha niya ay nanatiling mahinahon ngunit ang likod ay nagsimulang maging matigas. Ano ba yan? Ito ay tungkol sa asawa ko. At ako, ano ang kinalaman ko? Kinuha ni Juan mula sa bulsa ang USB, inilagay sa mesa, nanatiling mahinahon. Sa loob nito ay recording ng usapan ninyo ni Ana kasama ang buong diary, papel ng ultrasound, ebidensya ng petsa. Gusto mo bang pakinggan ng buong pamilya? Ang atmosfera sa kwarto ay parang nagelo. Inilagay ni Nanay Rosa ang kutsara. Hinikpit ni Ana ang kamay sa ilalim ng mesa. Ngumiti ng pilit si Tatay Jose ngunit ang mga mata ay nagsimulang maging madilim. Nagdududa ka ba sa tatay mo? Hindi duda, ito ay kumpirmasyon na ginamit mo ang pag-alis ko upang abusuhin ang asawa ko. Ngayon ginagamit mo ang tahimik at reputasyon upang patahimikin siya. Iniisip mo ba na may itago iyan ng matagal? Tumayo ng bigla si Tatay Jose. Ang boses ay mas mataas. Ano ang sinasabi mo? Nababalif ka na ba? Tumayo rin si Juan, pinukpok ang kamay sa mesa. Balif? Ang balif ay ikaw, isang ama na nakukunwari na matapat, laging nagsasalita ng moral, lumalabas na sakim lamang. Ikaw dumarating dahil mula ngayon protektahan ko ang asawa ko sa lahat ng meron ako. Hindi ko kailangan ang pekeng reputasyon ng angkan na ito. Tahimik ang buong pamilya. Si Ana ay nakaupo na may pulang mata ngunit mataas ang ulo. Si Nanay Rosa ay tahimik na pinupunasan ang luha sa panyo. Walang pumigil, walang nagtanggol. Dahil unang beses, lahat ng salita ay tama at lahat ng maskara ay nahulog. Umurong si Tatay Jose ng isang hakbang. Ang dibdib ay humihinga ng mabilis. Tiningnan niya ang bawat isa, umaasa na makahanap ng tingin na nagtatanggol, ngunit wala. Kahit ang asawa niya, ang taong matagal na tahimik sa takot, ay hindi na tumitingin sa kanya tulad ng dati. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Tatay Jose bago kami umalis sa bahay na ito. Dadalhin ko si Ana sa iba. Ang bata ay lalaki na hindi tatawag sa taong tulad mo bilang lolo, sinabi ni Juan ng matatak. Darating ka upang dalhin siya palayo sa bahay na ito. Ito ay hindi na bahay, tatay. Lumingon si Juan, hinikpit ang kamay ni Ana. Sa pagkakataong ito hindi sa dilim kundi sa liwanag ng araw. Hapon na iyon, nagimpake ang mag-asawa ng bagahe, walang sinabi sa sinuman. Bago lumabas sa pinto, lumingon si Ana sa bahay, ang lugar na dating pangarap niya. Ang pangarap na iyon ay nabasak na, ngunit sa mga piraso na iyon nahanap niya ang sarili. Sa sulok ng hagdan, tahimik na tiningnan ni Nanay Rosa. Hindi niya pinigil, lumapit lamang at inilagay sa kamay ni Juan ang savings book. Pera ko ito, dalhin mo at alagaan ang apo. Hinawakan ni Juan ang kamay ng nanay. Nahihirapan, nanay, pasensya ka na. Pasensya ka na dahil hindi ko nakita ang taon na nabuhay ka ng ganito. Ngumiti ng mahina si Nanay Rosa. Hindi pa huli, anak. Umalis kayo. Huwag hayaang mabuhay ang babae tulad ko.
Isinara ang gate. Si Tatay Jose ay nakaupo sa ilalim ngang harap, mukha na maputla, wala nang nakatayo sa tabi niya. At si Ana unang beses pagkatapos ngang maraming buwan lumabas sa gate ng bahay ng asawa na may postura ng taong naligtas. Ang maliit na kwarto sa eskinita sa bayan ay simpleng ngunit mainit ang unang lugar na tunay na pakiramdam ni Ana na kanya pagkatapos na maraming araw na nabubuhay sa pamilyang puno ng daya. Ang pader ay lumang pintura fan na maingay. Ang banyo ay sapat para sa isang tao. Ngunit para kay Ana iyon ay paraiso kung saan walang tingin na sinusuri. Walang katok sa gabi, walang hininga na nakakasuklam sa likod niya tuwing mag-isa sa kusina. Si Juan ay bumalik sa trabaho sa maliit na kumpanya ng konstruksyon sa county. Ang sahod ay hindi mataas ngunit stable. Si Ana ay nagsimulang matuto ngang online selling sa bahay, tumatanggap ngang pagawa ng envelope para kumita ng county para sa pagsilang ng bata. Ang buhay ay mahirap ngunit magaan ang loop niya. Inilagay niya ang kamay sa tiyan tuwing gabi at bulong. Mabubuhay tayo. Hindi kailangan ang awa ng sinuman. Hindi kailangan yumuko sa sinuman. Ngunit sa kabilang banda, sa tatlong palapag na bahay na dating ipinagmamalaki ng buong angkan ng Santos, isang anino ay naging walang lugar. Si Tatay Jose, ang lalaking dating kinikilala dahil sa galing magsalita, reputasyon ng pamilya, ngayon ay nabubuhay sa malamig na atmosfera. Ang makamag-anak ay narinig ang balita na umalis si Ana. Sa una ay may duda, ngunit pagkatapos ay isang pinsan ay aksidenteng narinig ang recording na ibinahagi ni Juan ng pribado sa ilang miyembro ng angkan. At nagsimulang kumalat ang sismis. Sa mapulong ngangkan, nagsimulang iwasan ang tingin kay Tatay Jose. May nagpapahiwatig. Sa buhay ngayon kung hindi maingat ang pagiging tao ay kahihiyan ng buong angkan. Isang hapon, lumabas siya sa tindahan ng kape sa kanto tulad ng dati. Ngunit sa halip na karaniwang pagbati, nakakuha siya ng malamig na tango. Isang matandang kaibigan ay mahinang sinabi, naririnig na magulo ang bahay mo ah. Ang manugang mo ay umuwi sa probinsya para manganak pa. Ngumiti ng pilit si Tatay Jose na lumipat sa presyo, ngunit ang likod niya ay malamig. Gabing iyon uminom siya ng alak mag-isa sa kwarto, hindi na nagtatanong si Nanay Rosa. Naghahanda lamang siya ng pagkain para sa sarili, naglalagay ng bulaklak sa altar at kinakandado ang kwarto ng mabuti. Bawat gabi, si Tatay Jose ay nagsimulang hindi makatulog. Bawat gabi ay nakaupo ng walang saysay sa harap ng desk. Binubuksan ang lumang dokumento, ang certificate sa Dingding Award mula sa probinsya. Bawat papel ngayon ay tulad ng sampal sa nakaraan niya. Ang nakaraan na ginamit niya upang itago ang tunay na ugali. 3 araw pagkatapos, tumawag siya sa lumang kaibigan na dating sa prosecution office. Hoy kuya, sa batas ba ay maaring suriin ang problema sa pamilya? Ibig kong sabihin kung walang formal na reklamo. Sumagot ng malamig ang kaibigan. Kung walang reklamo, walang gagalaw. Ngunit huwag kalimutan, sa buhay ngayon, ang social media ay mas malakas kaysa korte. Isang recording lamang ay sapat upang mawala ang reputasyon mo. Chin up ni Tatay Jose, mukha na maputla. Buong gabi na iyon, hinanap niya ang diary at papel sa kwarto ni Ana, ngunit lahat ay nawala. Walang bakas. Kahit ang USB na nakita niya sa mesa ay wala na. Samantala, sa maliit na kwarto, si Juan at Ana ay nagsimulang makaroon ng unang kapayapaan. Kahit kailangang magtipid, kumain ng instant noodles, magtipid sa vitamins, ngunit alam nilang nabubuhay sila ng toto, hindi tulad ng dati. Isang gabi, niyakap ni Juan si Ana, inilagay ang kamay sa tiyan. Kahit sino ang bata, ito pa rin ang anak natin. Palalakihin ko ito tulad ng dugo ko. Hindi kailangan ADN, kailangan lamang pagmamahal at dangal. Umiyak si Ana sa dibdib ng asawa. Kailangan ko lamang ang salitang iyan.
Sa buong buhay na ito hindi ako matatakot pa. Ngunit sa bahay na Santos, nagsimulang magplano si Tatay Jose na baliktad. Nag-hire siya na lawyer, lihim na naghanda ng counter-complaint. Akusasyon na ang manugang ay may galaw na paninira, pagpapahiya sa matanda, pagiging sanhing ng disunity sa pamilya, isang maruming plano. Dahil alam niyang kung hindi mabaliktad ang laro, ang mawawala ay hindi lamang mukha kundi buong buhay. Isang linggo pagkatapos umalis sa 3 palapag na bahay, ang buhay ni Ana at Juan ay pansamantalang stable sa maliit na kwarto. Bawat araw na lumilipas, sinisikap ni Ana na panatilihin ang normal na buhay. Kumain ng tama, alagaan ang buntis, tulungan ang online na trabaho. Tuwing gabi, nagugulat pa rin siya ngunit walang nightmare dahil ngayon sa tabi niya ay totoong lalaki. Hanggang isang umaga nang ihahatid ni Juan ang motorsiklo sa trabaho. Tumunok ang telepono niya. Ang tumatawag ay pulis sa barangay. Ikaw ba si Juan Santos? Maari ka bang pumunta sa istasyon upang magtrabaho sandali? May reklamo mula sa tatay mo, si Jose Santos, tungkol sa problema sa pamilya at galaw na paninira sa dangal. Nagulat si Juan, nakatayo ng walang galaw sa eskinita, ang tainga ay umiingay. 1 oras pagkatapos, sa police station, ang reklamo ay nasa mesa na may pirma ni Tatay Jose. Nilalaman, ang manugang ko na Ana Santos ay nagimbentong kwento na inabuso ko siya na nagiging sanhi ng pagkagulo sa dangal ng pamilya at pagkakaunawaan ng anak ko na umalis sa bahay. Hinihiling ko na iproseso ayon sa batas. Tinanong ng investigator, kinukumpirma mo ba na ito ay mula sa tatay mo? Tumango si Juan ngunit mukha na matigas. Kinukumpirma ko, ngunit ibibigay ko rin ang ebidensya na nagpapatunay na nagsisinungaling ang tatay ko. Kaya imbitahin mo ang asawa mo upang magtrabaho bukas. Hapon na iyon kinuwento ni Juan lahat. Si Ana ay walang buhay. Ang mukha niya ay puti tulad ng papel. Totoo niyang ginawa iyon. Oh! Alam niyang hindi pa kami nagreklamo ng formal kaya gustong baliktarin ang laro. Ngunit nahanda na ako. Binuksan ni Juan ang drawer, kinuha ang kopya ng USB, kopya ng diary, larawan ng dokumento. Lahat ay naiscan at naipadala sa kilalang lawyer. Hindi lamang tayo magdedepensa kundi atake rin. Gabing iyon, biglang tumawag si Nanay Rosa, nanginginig ang boses. Pasensya ka na, ginawa na niya, hindi ko mapigilan. Sumagot si Juan, Nanay, magpahinga ka, hindi kami natatakot, ngunit Nanay, kung maari, lumabas ka bilang testigo. Isang salita lamang mula sa iyo, magbabago lahat. Sa kabilang linya, tahimik pagkatapos ay sinabi, bigyan mo akong 1 araw na isipin. Kinabukasan, sa police station, lumitaw si Ana na nakasuot ng puting dress, buhok na nakatali, hawak ang tiyan na buntis. Ang mukha niya ay payat ngunit ang mga mata ay maliwanag. Umupo si Juan sa tabi, hinawakan ang kamay ng mahigpit na namumutla. Binuksan ng investigator ang file. Natanggap namin ang reklamo mula kay Jose Santos. Ngayon imbitahin si Ana na kwentuhin ang pangyayari mula simula. Huminga ng malalim si Ana pagkatapos ay kwento ng dahan-dahan na walang luha. Bawat detali, bawat petsa, bawat pananakot, kwento niya ng maayos. Pagkatapos kinwento ni Juan ang buong ebidensya, USB, papel, kopyang recording at listahan ng testigo na hindi direct kasama si Nanay Rosa. Tahimik ang investigator, sandali pagkatapos tumango. Lahat ng ibinigay ninyo ay may halaga. Susuriin namin at imbitahin si Jose Santos upang magtrabaho ng harap-harap. Hapon, dumating si Tatay Jose sa station. Sa una ay mahinahon pa rin, hawak ang bag na mayos ang damit. Ngunit nang makita si Juan at Ana sa kwarto, ang mga mata ay may pag-aalala.
Nang ilagay ng investigator ang USB sa harap tanong kinukumpirma mo ba na ang boses sa recording na ito ay iyo, namutla si Tatay Jose, nahihiya ngunit nagdeni pa. Hindi ko naalala, siguro edited. Gusto mo bang suriin ang boses para sa audio comparison? Nanigas siya, ang mamata ay lumingon, umiiwas. Tumayo si Juan, tiningnan ng diretso ang tatay. Iniisip ko na maring patawarin kita, ngunit hindi ko pahihintulutan na itulak mo ang asawa ko bilang kriminal. Habang ikaw ang may sala sa lahat, hinigpit ni Tatay Jose ang kamao. Ang labi ay nanginginig ngunit hindi sumagot. Gabing iyon tumawag ulit si Nanay Rosa. Matatag ang boses, ako ay magiging testigo. Hindi ko maaring hayaang magdala ang anak kong ang tulad ng nabuhay ko. Umiyak si Ana, salamat po nanay, salamat sa tapang mo. Kahit huli, ang kwento ay nagsimulang kumalat sa buong lugar. Pagkatapos na mali ang recording sa social media, ang pangalan ni Tatay Jose na dating modelo sa komunidad ay lumitaw sa mga grupo na may nakakasuklam na salita. Ang buong angkan ay nagpulong ng emergency, may galit, may tahimik, may umiling. Mula rito, ang angkan ng Santos ay hindi na nagdadala ng pangalan niya. Isang linggo pagkatapos ng harap-harap sa pulis sa barangay, ang investigasyon sa county ay sumali, ang file ay inilipat upang suriin, iproseso bilang senyales ng rape sa sitwasyon na nasaktan ang biktima sa isip, na threaten ang karapatan sa pamilya. Ang balitang ito ay kumalat tulad ng bomba. Ang tahimik na komunidad ay nagsimulang mag-usap ng walang tigil. Hindi makapaniwala, si Jose ba ay sangkot sa ganito? Narinig na kahit ang sariling anak ay nagbigay ng ebidensya. Iyan matapat sa bibig, magaling magsalita, lumalabas na sakim hanggang buto. Ang pangalang Jose Santos na dating nababanggit sa mga award ceremony, pulong sa barangay, ngayon ay tabu at nakakasuklam. Ang desisyon na suspendihin ang membership sa partido ay inilabas. Sa notice ay malinaw, dahil kay Jose Santos ay may senyales ng seryosong paglabag sa moral na akusahan ng abuso sa manugang na nasa proseso ng pakumpirma, agad na tinanggal ang lahat ng role sa Retires Association sa probinsya. Tinanggal ang pangalan sa listahan ng delegado sa local conference. Ang bana sa harap ng bahay na Family of the Year ng 3 taon ay tinanggal ng tahimik. Si Tatay Jose, na dating lumalakad na mataas ang ulo sa mga pulong, ngayon ay nagtatago sa bahay, hindi lumalabas sa eskinita. Sa ibang sulok ng bayan, ang maliit na kwarto ni Ana at Juan ay tumanggap ng balitang ito ng may iba, hindi tuwa kundi ginhawa. Araw na iyon pagkatapos ng regular na check-up, sinabi ng doktor na mayos ang paglaki ng buntis, kumain at matulog ng regular halos, 1 buwan pa ay maaring manganak ng ligtas. Tiningnan ni Ana ang asawa, nanginginig ang labi, hon sa wakas malapit na, magkakaroon tayo ng anak. Anak ng katotohanan. Hinikpit ni Juan ang kamay ng asawa kahit ano ang sabihin ng iba. Ang anak natin ay pinakamahalagang bagay sa atin. Siya ang dahilan upang magpatuloy tayo. Ngunit gabing iyon, biglang tumunog ang telepono mula sa kamag-anak na tumawag kay Juan. Juan, galit na galit ang lolo mo, sinabi na dinala mo ang reputasyon ng pamilya sa kahihiyan sa lahat. Ang buong angkan ay nalilito. Isipin mo ang angkan ng kauntiha. Sumagot ng matatag si Juan. Iniisip ko na pinili ko ang tama. Sino man ang pumipilingang reputasyon kaysa hustisya, iyon ay hindi na angkan ko. Sa parehong oras, lalong lumalala si Tatay Jose. Ang lalaking sanay umupo sa mataas na upuan, ngayon ay nakaupo ng tahimik sa harap ng bahay, buhok na puti ng 1 linggo lamang. Ang kapitbahay na dumadaan ay hindi na nakbati.
umiiling lamang ng tahimik. Si Nanay Rosa ay tahimik ng buo. Hindi siya nakmura, hindi nagreklamo, ngunit bawat araw ay gumigising ng maaga, nakwawalis sa harap nagluluto para sa sarili. Tuwing matapos kumain si Tatay Jose ay naglilinis ng hiwalay na walang salita. Siya ay nagalit, nagpukpok sa mesa, sumigaw. Sumali ka rin sa kanila ha. Sumagot lamang siya. Hindi ako pumipili ng panig, pinipili ko ang konsensya. Isang hapon, personal na pumunta si Tatay Jose sa County Police Station, humiling na makita ang investigator sa case. Gusto kong bawiin ang reklamo sa manugang ko. Ako ang mali. Tanong ng investigator, handa ka bang pirmahan ang record na kinukumpirma ang pagkakamali ng iyong sinabi? Tahimik siya sandali, kailangan ko ngang ilang araw. Gabing iyon nakaupo siya mag-isa, hawak ang larawan ng pamilya na kinunan sa Pasko, 3 taon na nakaraan. Noon ay nakangiti ng maliwanag si Ana, ang kamay ay nilagay ng mahina sa kamay ni Juan at siya ay nakaupo sa gitna na may mukha na maliwanag tulad ng may lahat. Ngayon tiningnan ulit. Nakikita niyang ang ngiti sa larawan ay hindi na para sa kanya. Biglang umiyak siya. Walang nakikinig, walang nag-aali. Ang bayad ng taong nawala ang pagkatao ay sa huli walang kasama kahit reputasyon. Sa huli ng buwan malakas ang ulan. Ang unang ulan sa Hulyo ay bumuhos tulad ng naglilinis sa bayan na lumubog sa kulay abo. Ngunit para kay Ana, araw na iyon ay hindi malungkot kundi ang araw na pakiramdam niya na lahat ay sapat. Nakatayo siya sa bintana ng kwarto, hinahaplos ang tiyan. Ang bata sa tiyan ay gumalaw ng malakas tulad ng nagudyok. Nanay, malapit na ako. Biglang tumuno ang telepono ni Juan. Ito ay ang investigator. Juan, gusto naming ipaalam. Si Jose Santos ay nagpirma na sa withdrawal na reklamo at kinumpirma na may galaw ng abuso sa manugang sa sitwasyon na wala ang ana. Naghahanda kami ngang file upang ilipat sa prosecution ayon sa batas. Hawak ni Juan ang telepono, hinikpit ang kamay, nahihirapan, salamat po, maraming salamat. Lumingon siya at niyakap ang asawa. Walang sinabi si Ana, inilagay lamang ang kamay sa dibdib ng asawa. Naririnig ang malakas na tibok ng puso. Ang katotohanan ay kinumpirma na walang may tago pa, walang iwasan pa, walang darating na sasabi na siya ang nagiging sanhing ng gulo sa bahay upang matawa ang mundo. 2 araw pagkatapos, may senyales si Ana ng panganganak, masakit ng paulit-ulit. Luha na tumulo dahil sa sakit, hindi na dahil sa kahihiyan. Dinala ni Juan ang asawa sa county hospital. Simpleng ngunit malinis, mainit, iba sa lamig ng 3 palapak na bahay nun. Si Nanay Rosa ay lihim na sumakay ng bus upang dumating. Nakaupo siya sa labas ng waiting room, nanginginig ang kamay, hawak ang mainit na lugaw. Hindi ako makakapasok. Ngunit anak, huwag matakot, narito ako sa labas. Ang panganganak ay tumagal ng 5 oras hanggang 2 na madaling araw. Isang iyak ay tumunok sa operating room. Isang batang lalaki na 32 kilogram, balat na puti, buhok na itim na makapal, mamata na bukas na bilog, umiyak ng unang beses sa gitna ng ulan sa labas. Umiyak si Juan sa lugar. Hinawakan ang kamay ngang asawa, hinalikan ang noo niya. Mahusay ka, Ana, ikaw at ang anak ay lahat sa akin. Bulong niya, salamat sa hindi mo iniwan ako at ang anak. Kinabukasan, nagpost si Juan ng larawan ng maliit na kamay ng bata sa kamay ng ama sa social media kasama ang caption, nanganak kami ng katotohanan at ang katotohanan ito ay karapat-dapat mabuhay sa liwanag. Sa ilalim ng post, daan-daang komento ng pagbati. May mga dating nagduda, nag-ingay ng masama ay humingi ng paumanhin. Ang lipunan minsan ay hindi patas, ngunit alam rin na magbago kapag ginabayan ng katatagan at kabutihan. Sa parehong oras, si Tatay Jose ay mag-isa sa bahay.
Narinig niya ang balita sa pamamagitan ni Nanay Rosa na pumunta sa hospital pagkatapos ay tahimik na umuwi, nanggaganak na, lalaki na malusog. Hindi sumagot siya, huminga lamang ng malalim. Sa harap niya ay ang signed agreement. Record ng trabaho at order na bawal umalis, limitahan ang paglakad habang naghihintay ng prosecution. Ang bayad ay hindi lamang reputasyon, kundi buong buhay sa pag-isa, walang anak, walang apo, walang kasama. Unang beses pagkatapos ng maraming buwan tinawag niya ang pangalan ni Ana ngunit walang sumagot at siguro hindi na makakaroon pa. Hapon na iyon, pumunta ulit si Nanay Rosa sa hospital. Niyakap niya ang bata sa dibdib, umiyak ng malakas. Nanay, pasensya ka na apo. Nanahimik ako ng matagal, ngunit mula ngayon hindi na ako mananahimik. Ngumiti si Ana, inilagay ang kamay sa kamay ng biyenan, walang sisi, walang galit, dahil naiintindihan niya na may mga taong biktima rin, hindi pa lamang sapat ang lakas upang lumampas sa nakaraan. Pinangalanan ni Juan ang anak na Juan Miguel Santos na may kahulugan na matalinong at matatag na batang lalaki na ipinanganak sa kahirapan ngunit lumaki sa katotohanan. Tiningnan ni Ana ang anak mahinang sinabi, hindi ko mapipili ang simula, ngunit pinili ko ang wakas at salamat sa iyo alam kong tama ako. Setyembre, mahina ang araw. Sa Korteng Bayan ang unang hearing upang suriin si Jose Santos sa krimen ng abuso gamit ang relasyon sa pamilya upang abusuhin ang babae ay opisyal na nagsimula. Nagulat ang buong bayan, ang tao ay pumunta upang manood na puno ang courtyard. Sa loob, NG courtroom, tatlong, hanay, na upuanay, puno na, kamag-anak, kapitbahay at emega dating nagrespeto kay Jose Santos tulad NG simbolo, NG moral. Si Tatay Jose na dating pumapasok sa hall bilang tagapamahalang seremonya, ngayon ay dinala na may posa sa kamay, polo shirt na kupas, buhok na puti. Ang pagyuko niya sa harap ng korte ay hindi lamang galaw, kundi buong pakbagsak ng taong dating nasa itaas ng dangal upang yurakan ang moral. Binasa ng judge ang akusasyon-akusado na Jose Santos ipinanganak noong 1955, dating opisyal sa edukasyon. Akusado na sa panahon na wala ang anak ay maraming beses na lumapit sa manugang na Ana Santos, pinilit ang relasyon na nagiging sanhi ng pagbubuntis. Ang galaw na ito ay seryosong paglabag sa moral ng lipunan, bumubuo ng krimen ayon sa Section 2, Article 141 ng Penal Code. Handa na, si Ana ay nakaupo ng tahimik, sa tabi ay si Juan, hinikpit ang kamay ng asawa. Ang mukha niya ay kalmado ng kakaiba dahil ngayon hindi na siya biktima kundi testigo na buhay para sa tagumpay ng katotohanan. Nang tanungin, kinukumpirma ba nga akusado ang lahat ng galaw tulad ng akusasyon? Yumuko ng husto si Tatay Jose, nanginginig ang boses, kinukumpirma ko. Mali ako, pasensya na, walang mapagdeni pa. Walang paliwanag dahil ang ebidensya ay hindi pinapahintulutan na sabihin ng iba at dahil higit panawala na siya sa sariling konsensya. Ang lawyer ng depensa ay humingi ng pagbabawas dahil sa edad. Unang beses na krimen may kontribusyon sa edukasyon ngunit ang prosecutor ay sumagot ng matatag. Ang taong may impluensya sa lipunan ay lalong kailangan mabuhay ng responsible. Ang galaw ng akusado ay hindi lamang paglabag sa batas kundi pagsira ng tiwala sa moral, pagiging sanhi ng seryosong epekto sa isip ng biktima at opinyon ng lipunan. Sa ilalim, maraming tumango ng tahimik. Ang dating ipinagmamalaki, ngayon ay inilagay na hustisya sa lugar na kailangang yumuko. Iyon ay hindi kahihiyan kundi hudyat ng pagising. Oras ng deliberation, walang nagsalita kay Tatay Jose ng isang salita. Kahit si Nanay Rosa ay tiningnan lamang ang asawa mula sa malayo. Ang mata ay walang galit,
walang pagmamahal, may malinaw na wakas. Bumalik ang korte, inihaya ang judge ang hatol. Batay sa dokumento, ebidensya at testimonya, ang korte ay nahatol ngan 7 taong pagkabilanggo kay Jose Santos, pinipilit na public apology sa biktima sa korte at bayaran ang pinsala sa isip ayon sa batas. Tumunok ang martilyo, tahimik ang korte, walang pumalakpak, walang natuwa, ngunit lahat ay nakaramdam ginhawa dahil ang katotohanan ay nasabi, narinig at pinroseso. Bago umalis sa korte, pinahintulutan si Tatay Jose na magsalita ng huli. Tumayo siya, mahina ang boses. Pasensya, nasa manugang ko at anak ko. Mali ako. Hinihiling ko na parusahan ng mahigpit ang batas. Sana mabuhay kayo ng mas payapa kaysa sa akin. Pagkatapos ay tumalikod siya. Ang anino ay balbon, walang natitirang karangyaan ng pinuno ng pamilya. Ang dating nasa mataas na mesa, bibig na nagtuturo ng moral, isang natalo dahil sa sariling kasalanan. Sa labas ng matapos ang hearing, nag-angat si Ana ng mukha sa langit. Ang araw ay maliwanag na sumikat sa mga puno. Sa kamay niya, natutulog ng mahimbing si Miguel. Lumapit ang isang matandang babae na dating kapitbahay na hindi naniniwala sa kanya, mahinang sinabi, "Ana, pasensya na. Ngayon ko lamang nalaman kung gaano ka katatag at tama." Ngumiti si Ana, walang sisi ang katotohanan. Hindi kailangan ng tagapagtanggol, kailangan lamang ng oras upang patunayan. 1 taon pagkatapos ng hearing, ang maliit na kwarto noon ay napalitan ng maliit na bahay na 2 palapag sa labas ng bayan. Iyon ay bahay na pinagsamahan ni Juan. Ana na magtipid ng bawat sentimo, bayad ng installment at ayos. Hindi marangya, hindi maluho, ngunit mainit, may tawa at walang dilim. Si Miguel ngayon ay marunong na gumulong, ngumiti ng malakas tuwing tinatawag ng magulang ang pangalan. Ang bata ay malusok na malakas, ang mga mata ay maliwanag. Ang tingin niya ay hindi nabahiran ng nakaraan, alam lamang ang pagmamahal at proteksyon. Si Ana ay madalas na nakaupo sa bintana, yakap ang anak na nagbabasa ng kwento. Bawat pahina na binubuksan ay pahina ng buhay na kailangan niyang lampasan. Ngunit ngayon ang nakaraan na iyon ay hindi pasanin kundi lakas. Si Juan ay patuloy sa trabaho bilang inhinyero. At si Ana mula sa babaeng sanay magtiis ngayon ay may-ari ng maliit na tindahan ng damit ng bata online. Salamat sa suportang ng komunidad. Pagkatapos kumalat ang kwento ng buhay niya sa net. Hindi kakaunti ang lumalapit na magtanong, mensahe sin advice. May madalagang hindi kilala na nagsulat, "Ikaw ang dahilan kung bakit lumabas ako sa asawang nananakit. Salamat sa iyo. Naniniwala akong maaari kong simulan ulit kahit may anak at walang anuman. Salamat, hindi na ako nakakaramdam na mag-isa." Binasa ni Ana bawat linya, umiyak ngunit luha ng pasasalamat, hindi na galit. Tungkol kay Nanay Rosa, pagkatapos ng hearing, lumipat siya sa maliit na apartment na inupahan ni Juan para sa nanay. Bawat linggo dumadalaw siya sa apo ng isang beses. Naging mas tahimik siya, hindi maraming salita, ngunit ang mga mata ay hindi na matiisin tulad ng dati. Minsan habang yakap si Miguel sa dibdib, bulong niya, "Nanay, dating duwag, ngunit salamat sa iyo. Alam ko na ang tapang ay hindi kailanman huli upang simulan." Tungkol kay Tatay Jose, tinatanggap niya ang sentensya sa bilangguan ng probinsya. Sa unang araw ay lumalaban siya, tumatanggi kumain, hindi nakikipag-usap. Ngunit unti-unti ang edad, sakit at pag-isa ay nagpatahimik sa kanya. Natanggap niya ang unang liham mula kay Juan, 1 linya lamang. "Hindi ko isinusulat ito upang patawarin, upang paalalahanan lamang na ang lalaking hindi harapin ang kasalanan ay mamamatay sa tahimik." Binasa niya, sumupsop sa unan, umiyak tulad ng bata. 1 taon pagkatapos ng pagsilang ni Miguel, naorganisa si Juan Ana ng maliit na party na inimbitahan ang dating nakatulong sa kanila. Si Liza, kaibigan ni Ana,
ang lawyer na sumama, Nanay Rosa, ilang bagong kapitbahay, hindi marangyang partit sa alamang, check at ngiti. Sa party, tumayo si Ana yakap ang anak, sinabi sa lahat, "Isang taon na ang nakaraan, iniisip ko na nawala lahat sa akin, ngunit ngayon may pamilya ako, may anak, may kalayaan. Hindi ko kinukwento upang maawa kayo, kinukwento ko upang ang sinumang nasasaktan ay alalahanin. Ang katotohanan ay hindi nagpapadali sa buhay, ngunit nagpapabuhay ng tama." Pumalakpak ang lahat habang si Miguel ay ngumiti tulad ng araw. Ilang araw pagkatapos, isang liham na walang pangalan ay dumating sa bahay ni Ana. Lumang papel, nanginginig na sulat, "Anak, hindi ko hinihiling ang patawad. Hinihiling ko lamang na turuan mo si Miguel na lumaki bilang disenteng tao upang hindi siya maging tulad ko. Alam kong magagawa mo." Jose, binasa ni Ana, isinara ang liham, hindi umiyak. Inilagay lamang sa shelf kasama ang larawan ni Miguel, isang huling mensahe mula sa taong nagiging sanhing trahedya, ngunit din ang taong sa wakas ay yumuko. Ang kwentong ito ay hindi lamang trahedya ng isang pamilya kundi salamin para sa maraming buhay na tahimik na nagtiis. Ito ay nagsasabi sa atin ng simpleng ngunit mahalagang bagay. Ang may kapangyarihan, kung walang moral, ay magiging panganib sa mga pinakamalapit, o ang manugang na tila mahina, sa wakas ay ang pinakamatatag. Siya ay lumabas sa dilim, naglakas loob na itago ang bata na sinusuri ng lipunan, naglakas loob na tumayo sa harap ng hustisya na hindi yumuko, at si Juan, ang asawang dating walang pakialam, ay bumalik bilang sandigan, naging totoong lalaking ng pamilya. At si Nanay Rosa, ang inang buong buhay na matiisin, sa wakas ay pinili ng tama, pinili ang katotohanan kaysa tahimik. Ang bayad na binayaran ni Tatay Jose ay hindi lamang hatol ng korte kundi ang pagbagsak ng imahe na ginamit niya upang itago ang ugali niya. Ang katotohanan ay maaring itago, ngunit hindi may itago ng matagal. Dahil isang araw ito ay magsasalita ng mas malakas kaysa anumang sismis. Sa wakas ang kwento ay nagdadala sa nakikinig ng malinaw na mensahe. Walang pinahihintulutan na gamitin ang kapangyarihan upang yurakan ang iba at walang sino man kahit maliit o mag-isa ay kailangang yumuko sa mali kung sa kamay niya ay katotohanan at tapang. Ang buhay ay maaring hindi patas ngunit ang hustisya ay darating sa mga hindi bumibitiw. Ang katotohanan ay maaring masakit ngunit ito ay laging pinakamaikling daan upang makarating sa kalayaan at ang pagmamahal kung sapat ay makakapagbagaling kahit ang pinakamalalim na sugat.